الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد ang lahat po ng papuri at pasasalamat ng lahat ng nilalang ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat ng nilikha. Lagi-lagi ay ating pinupuri at ating pinasasalamatan ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat wala talagang kasing suwerte, walang kasing palad ang bawat Muslim na pumipintig sa kanyang dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ang sino man na patnubayan ng Allah sa matuwid na landas ay walang makakapagpaligaw, at ganoon din po nang sino man na kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapagkapay sa matuwid na landas ng Islam. Kaya po ganoon na lamang dapat ang ating mga papuri at mga pasasalamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa dinami-rami ng kanyang mga nilikha. Pinili niya tayo. Nilikha kanya na Muslim, hindi kanya nilikha na kafir. Yan ang pinakamahalaga sa lahat ng ating natamo, ang mapatnubayan sa matuwid na landas. Mga kapatid sa pananampalataya, pumasok na po ang Disyembre, unang Biyernes ng Disyembre. Pumasok na po ang panahon ng Kapaskuhan. Pumasok na po ang season of Christmas, the season of Munkar. Pumasok na po ang panahon ng Shirkul Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, napakarami ng mga Muslim, kahit na ilang beses sabihin mo sa kanila tungkol sa Munkar ng Pasko, ay patuloy pa rin na kanilang nilalabag. Kaya ito po ang bibigyan natin ng diin, mga kapatid sa pananampalataya, tungkol sa Pasko. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag ang mga Muslim ay binibigyan ng paalaala tungkol sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa Pasko, ay hindi pa rin matinag ang kamusliman sa paglabag. Pakinggan mo tong ayah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Sa malapit-lapit na kahulugan. At kapag napagpasyahan namin at nawasakin ang isang bayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit-lapit na kahulugan, at kapag napagpasyahan namin, nawasakin ang isang bayan, nagpapadala mo na kami ng tiyak na kautusan sa mga yaon na namumuhay ng masagana. Pagkatapos ay lalabag sila rito, kung kaya ang salita ng kaparusahan ay karapat-dapat laban sa kanila. Pagkatapos, wawasakin namin iyon ng ganap na pagwasak. Ipalayo tayo ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan
na aming iparating sa inyo ang tungkol sa punto ng Pasko, sapagkat kapag walang nagsasalita, nagbubulag-bulagan na lang tayo, wala tayong nakikita at wala tayong naririnig, walang nagsasalita. Kapag nakikita natin ng munkar at walang nagsasalita, ano ang sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? At kapag nakikita ng mga tao ang munkar at hindi nila ito binabago, hindi magtatagal, wawasakin sila ng Allah ng kanyang kaparusahan. Ipalayo tayo ng Allah. Ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, hatiin natin sa 5 punto ang ating paksa na Pasko. Unang punto, binubuo ng 5 tanong. Unang punto, 5 tanong. Ano ang 5 tanong? Unang tanong, mga Muslim na nagbabatian ng Merry Christmas, ano po ang hatol ng Islam? Pangalawang tanong, mga magulang na pinapayagan ang kanilang mga anak na umatin ng mga Christmas parties. Nagkakandara pa ang mga magulang sa pagpunta sa palengke para bumili ng mga pangregalo ng mga anak upang paatinin sa Christmas party sa paaralan ang kanilang mga anak. Ano ang hatol ng Islam? Number 3 na tanong, mga kamusliman mismo, mga opisina ng Muslim mismo, mga imbahada, mga kung ano-anong opisina ng Muslim at ng mga negosyanteng kamusliman, sila mismo, mga paaralang Muslim mismo, nag-organisa ng Christmas party. Papalitan ang Christmas party ng year-ender party, Thanksgiving party, cultural party, Disyembre, Pasko pa rin yan. Ano ang hatol sa Islam tungkol sa mga Muslim na nag-organisa ng mga Christmas party at nagbibigayan, exchange gift, nagbibigayan ng pamaskong regalo? Number 4 na tanong, mga kamusliman na nagtatrabaho sa mga non-Muslim companies at umaati ng Christmas party ng kanilang mga kumpanya, ano po ang hatol ng Islam? Number 5, last na tanong, mga negosyante, makinig kayo maigi, mga negosyante, mga negosyanteng kamusliman na nagbebenta, nangungumpra ng mga Christmas light, Christmas lantern, Christmas parol, Christmas card, at pati na mga Christmas song na idina-download, ibinibenta ninyo sa mga cellphone ng mga kakristyanuan at ng mga kamusliman. Ano po ang hatol ng Islam? Sino nagbigay ng hatol? Hindi po kami ang nagbibigay ng hatol. Ang nagbigay ng hatol, isa sa pinakamalaking grupo ng mga ulama sa buong mundo na kung tawagin the Permanent Committee ng Saudi Arabia. Saan matatagpuan? Fatawa Islamiyah, Volume 1. Ano ang kanilang hatol? Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, nais namin iparating sa inyo na hindi kami ang nagbibigay ng hatol. Kami ay nagpaparating lamang sa inyo ng kanilang mga hukom. Ano ang kanilang hukom? Sa 5 tanong. Bago natin puntahan ang kanilang mga hukom sa 5 tanong, pumunta muna tayo sa punto numero 2. Ano ba ang Pasko? Marami pa rin ang mga Muslim hindi nila alam ano ibig sabihin ng Pasko. Kailangan, kapatid, maintindihan mong lubusan ano ang ibig sabihin ng Christmas. Nang sa gayon, hindi ka nangangapa. Ang ibig sabihin po ng Christmas, ang araw ng pagdiriwang, ng araw ng kapanganakan ni Jesucristo, hindi bilang propeta, hindi bilang sugo ng Allah, kung hindi ay bilang anak. Ang ginamit sa Quran, anak ng Allah. Patawarin tayo ng Allah. Kalapalapastangan sa lahat ng lapastangan, insulto sa lahat ng insulto, na bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Lam yalid, walang yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak.
Tapos binigyan nila ng anak. At tuwang-tuwa ka, nakikipag-Merry Christmas ka pa, samantalang ang Panginoon mo, galit na galit, napupuot sa ganitong selebrasyon, nakikipag-Merry Christmas ka pa, at tuwang-tuwa ka pa, yung anak mo, pinapapayag mo pa, na umatin ng Christmas party, samantalang napupuot sa lahat ng napupuot, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na binigyan siya ng anak. Basahin natin ang ayah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Ito po ang dalil, mga kapatid, sa pananampalataya na ang Pasko na siniselebrate mo, ikaw na Muslim, ay patungkol sa nagbibigay, pag-celebrate sa araw na bigyan nila ng anak ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ito po ay kataas-taasan na blasphemy, lapastangan, insulto sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin na binasa natin? Ang mga Yahudi, ang mga Jews, Hudyo, ay nagsasabi na si Uzair ay anak ng Allah, at ang mga Nasrani, ang mga Kristiyano ay nagsasabi na ang Mesaya ay anak ng Allah. Binigyan nila ng anak ang Allah subhanahu wa ta'ala at siniselebrate kapag Pasko. Tuwang-tuwa ka pa, kumikita ka ng limpak-limpak na salapi mula sa pagbebenta ng mga paninda na kaput-put sa paningin ng Allah. Ngunit hindi mo alam dahil wala nagsasabi sa iyo, wala nagkukutba tungkol sa paksa na ito. At kapag may nagkutba sa paksa na ito, ikaw pang kontrabida. Nakasanayan na ng kamusliman ang mungkar, nakasanayan na ng kamusliman ang mungkar, at kapag nagsalita ka tungkol sa mungkar na yan, ikaw ngayon ang kontrabida. Mga kapatid sa pananampalataya, ano bang ibig sabihin ng Pasko? Maliban pa sa pag-celebrate ng araw ng kapanganakan ni Jesus, hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang sugo ng Allah, kundi anak ng Allah, na pinakalapastangan, pinaka-insulto sa lahat ng insulto sa Panginoong Allah. Maliban pa riyan, ang araw po ng Kapaskuhan ay pag-celebrate sa tinatawag na doktrina ng Trinidad, Doctrine of Trinity, na ang Allah, pangatlo sa tatlong Allah, na isa pang lapastangan, pinakalapastangan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tiyak na hindi sila mananampalataya, sila na nagsasabi na ang Allah ay pangatlo sa tatlo. Nakita mo. Ngunit ikaw tuwang-tuwa ka pa. Proud na proud ka, anak mo, nagkakandara pa ka para bumili ng pangregalo ng anak mo na ang isiselebrate araw na kapuot-puot sa iyong Panginoon. Dahilan sa kamangmangan ng kamusliman, tuwang-tuwa pa tayo, pinakikinggan natin ang mga musika, mga kantahan ng Shirkul Akbar. Ano ba ang mga lyrics? Joy to the world, the Lord is come. Magsaya dahil darating ang Panginoon na manunubos ng sanlibutan. Ito po ay Shirkul Akbar. At pinakikinggan mo, hindi mo lang pinakikinggan, ibinibenta mo pa. Kumikita ka sa Shirkul Akbar. Yang mga computer ninyo na mayroong mga ibinibenta ng mga Christmas song, yan po ay mga kasangkapan ng Shirkul Akbar. Ngunit ang Muslim, walang pakialam tungkol sa Shirkul Akbar. Ang mahalaga, mabusugan siyan. Mga kapatid sa pananampalataya, shirk ang pinaka masaklap sa kawalang katarungan. Ano ba ibig ng katarungan? Karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin. Binigyan ka ng hangin, binigyan ka ng lahat na kakailanganin mo, pagkain, lahat ng kailanganin mo sa ibabaw ng lupa ay binigay sa iyo. Ngunit sa halip na pasalamatan, kilalanin siya ang sinamba ribulto, ang sinamba si Jesus. Sukdulang kawalang hustisya kung tawagin ang shirk. Inna shirka la zulmun azim. Katotohanan, ang shirk ang pinakamasaklap na kawalang katarungan. Kapatid sa pananampalataya, tuwang-tuwa ka pa habang siniselebrate ang kawalan ng katarungan sa Allah. Habang
habang siniselebrate ng mga kufar ang kawalan ng hustisya na sambahin at kilalanin ng Allah, tuwang-tuwa ka pa, nakapakalaki ng kinikita mong salapi sa mga gawain ng mga ipinangbebenta na walang paggagamitan maliban sa Pasko. Christmas lantern, ginagamit ba sa Idul Adha? Ginagamit ba sa Idul Fitr? Hindi po. Saan ginagamit sa Pasko? Christmas lantern, parapernalyas, mga awiting Pasko, lahat ito ginagamit sa Kapaskuhan. Ngunit dahilan sa ang utak mo, ang puso mo, manhid na tungkol sa Circle Akbar, wala kang pakialam. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, balikan natin ang 5 tanong. Matapos na mailahad namin sa inyo ng buong linaw ano ang Christmas, na ang Christmas ay lapastangan sa lahat ng lapastangan, insulto sa iyong Panginoon. Matapos natin mailahad sa inyo ano ang Christmas, dumako na tayo. Balikan natin yung 5 tanong. Ano ang hukom ng Islam tungkol sa Muslim na bumabati ng Merry Christmas? Ano ang hukom sa Islam tungkol sa mga magulang na pinapayagan yung mga anak na umati ng Christmas party? Sasabihin mo, kapatid, kaya ako pumapayag dahil ang anak ko nag-aaral hindi sa madrasa, hindi sa integrated. Ang anak ko nag-aaral sa paaralan na hindi pag-aari ng Muslim. Babawasan nilang grade niya. Kapatid, mamaya sa punto numero 5, bubuklatin ko sa iyo ang batas ng Pilipinas na panlaban mo. Walang sino mang paaralan na pipilitin ng anak mo na umatin sa isang party na alam mong kapuot-puot sa iyong Panginoon. Mamaya, bubuklatin ko sa iyo anong batas, anong presidential decree na pwede mong ipakita kahit sinong paaralan. Number 3, ano ang hukom sa Islam tungkol sa mga Muslim nag-organize ng mga Christmas party, nagbibigay ng Christmas gifts? Number 4, mga Muslim na nagtatrabaho sa mga non-Muslim companies at umati ng Christmas party? Number 5, mga negosyante. Panamuk ka kina ay panamuk ka na halal. Uba ka makapanamuk sa Peter wa wallah sang kutaya apimur ka wallah. Mga negosyante, hindi bawal yumaman, ngunit yumaman sa halal. Ano ang hatol ng Islam tungkol sa mga nagbebenta ng mga parapernalyas na walang paggagamitan kung hindi Pasko? Christmas tree, saan ginagamit ang Christmas tree? Christmas lantern, Christmas light, Christmas anumang parapernalya, Christmas card, at mga Christmas song. Ano ang hatol ng Islam? Ulitin namin, hindi kami ang nagbigay ng hatol. Ang nagbigay ng hatol, the Permanent Committee ng Saudi Arabia, Fatawa Islamiyah Volume 1. Ano ang kanilang hatol? Ang kanilang hatol, lahat ng ulama sa buong mundo nagkaisa na ang Muslim haram sa kanya mag-celebrate ng Christmas. Karami ng mga Muslim na nagsaselebrate ng Christmas. Mga kapatid sa pananampalataya, haram na sabihin mo sa Muslim o kaya non-Muslim na Merry Christmas. Ano ba ibig sabihin ng Merry Christmas? Maligayang Pasko. Ibig sabihin maligaya ka doon sa event na kapuot-puot sa iyong Panginoon, na pupuot ang Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan siya ng anak, pagkatapos ikaw maligayang Pasko. Natutuwa ka. Number 2, haram. Ibig sabihin po ng haram kapag ginawa mo, mayroon kang kalalagyan sa impyernong apoy. Haram. Napayagan mo ang anak mo na sumali sa Christmas party sa kanilang mga paaralan. Kaya ngayon, bata pa lang yung anak mo, ipakita mo sa kanya kung paano mo ipagtatanggol, paano mo ipaninindigan ang karapatan ng anak mo. Musmus pa lang yung anak mo, nakikita niya paano ka maninindigan sa karapatan ng Islam. Hindi yung aanganga ka lang, tuwanga ka lang, sige anak, sige anak, sige anak. Maliit pa lang yung anak mo, ipamulak mo sa kamalayan ng anak mo na ipagtatanggol mo ang kanyang karapatan. Puntahan mo yung teacher, ipakita mo yung batas. Mamaya, punto numero 5, darating tayo. Pang-4, haram na mga Muslim na magbigayan ng Christmas gifts. Bawal sa atin. Opo. Pang-4, hindi ipinapahintulot na ang Muslim na nagtatrabaho sa non-Muslim company ay umati ng Christmas party. Ngayon sasabihin mo, sir, tatanggalin ako sa trabaho. Mamaya po, buklatin ko sa iyo ang batas, presidential decree. Bubuklatin ko sa iyo mamaya. Nang sa gayon, mayroon kang panlaban. Pwede mong tuktukin kahit sa internet.
I-print mo, ipakita mo sa boss mo, boss, mayroon akong batas, huwag mo kong pilitin. Mamaya po. Last, haram para sa mga Muslim na negosyante na mangumpra at pagkatapos magbenta ng Christmas lantern na walang ibang ginagamitan ng Christmas lantern kundi Pasko, Christmas tree at iba pang mga Christmas paraphernalia. Tanong, bakit haram? Ito ang tanong, bakit? Kinakailangan ipaliwanag mo kung bakit. Punto numero 4. Bakit haram? Mga kapatid, sa pananampalataya, ang Christmas, hindi lamang ito naglalaman ng elemento ng Shirkul Akbar. Mismo ang Christmas celebration ay Shirkul Akbar. Ito ang season ng Shirkul Akbar. Lahat ng aktibidades yan ay konektado po sa Shirkul Akbar. Ngunit dahilan sa nakasanayan ng Muslim, taon-taon walang nagsasalita tungkol sa Christmas. Nakasanayan ng Muslim ang tungkol sa Christmas party. Pinaluluto pa niyang misis niya. Pumunta ka sa palengke, misis, Disyembre 24 ngayon, mamayang hating gabi, Noche Buena, kumain tayo. Hindi mo alam, yung isinaing ng asawa mo, inialay kay Jesus bilang Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang Diyos na nagkatawang tao. Ang pagkain na iyan, bagamat kanin ay halal, iyan ay nagiging haram. Anumang pagkain na halal na inialay sa mga Diyos-Diyusan ay nagiging haram. Yang iniluto mo ng Disyembre 24 para sa Noche Buena ng alas 12 ng hating gabi na inyong pagsasalusaluhan, mga Muslim, pinagsasalusaluhan, yan po ay inialay na katumbas ng karne ng baboy na yan po ay haram. Kahit na kanin yan, kahit na manok yan. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag ikaw ay namatay sa gabing iyan, na hindi ka nakapagtawbah, hindi ka nakapag-repent, kapag ikaw ay inabutan ni malakal maut at namatay ka sa araw na iyan, na siniselebrate mo ang isang selebrasyon na kapuot-puot sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan mo itong ayah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya'y bigyan ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad niya maliban sa sinuman ng luluubin niya. Pangalawang dahilan, bakit hindi tayo pwedeng mag-celebrate ng Christmas? Lahat po ng aktibidades sa Christmas ay konektado kay Jesus bilang anak ng Allah. Allahu Akbar. Bilang isa sa tatlong Allah, Shirkul Akbar. Bilang siya mismo ang Allah na nagkatawang tao, pumunta sa daigdig, nagsagayin para isalba ang sanlibutan, na ito po ay shirk sa lahat ng shirk, kasumpa-sumpa, kasuklam-suklam, pinakamasama sa lahat ng kasamaan. Ngunit ikaw na Muslim, nakasanayan mo, tuwang-tuwa ka pa, nagmamalaki ka pa, kinakanta mo pa, paulit-ulit ginagaya mo yung mga kanta na patungkol sa Shirkul Akbar. Mang ang Muslim, hindi niya alam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan ang Muslim ay maintindihan mo na kapag ikaw sa oras na iyan, kasalukuyan, nagsiselebrate ng Christmas, at kapag hindi ka nakapagtawba, hindi ka nakapagpanumbaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, at diyan ka inabutan ni malakal maut, basahin natin, pakinggan mo. Pakinggan mo. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Katotohanan, sino mang nagbibigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, pagbabawalan siya ng Allah sa paraiso, at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga zalimun, wala silang kakampi. Kapag tinitingnan mo ang Pasko, ikaw na ignorante na Muslim, pagkaganda-ganda, mga liwanag, mga nagkikislapan, mga pagkain nakahanda, mga damit puro bago, ang dami ng mga tanawin na akala mo ang gaganda, dahilan sa kamang mga na Muslim, ang akala niya na pagkaganda-ganda, hindi niya alam, kasuklam-suklam, kasumpa-sumpa, lapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kasama ka na nagsiselebrate ng anumang gawain na Shirkul Akbar. Pero hindi natin alam, sapagkat walang nagpapaalaala sa atin, at sa oras na may magpaalaala sa atin, siya pa ang ating tinutuligsa. Christmas, ilang daang taon na ito na ginagawa dito sa Pilipinas ng kamusliman.
Mga kapatid sa pananampalataya, kapag nakagawa ka ng isa lang na syirkul akbar, isa lang, lahat ng nagawa mong kabutihan, burado lahat. Ang iyong mga hajj, ang iyong mga umrah, ang iyong mga zakat, ang iyong mga sadaka, ang iyong mga tahajjud, ang iyong mga salah, ang iyong mga sambayang, kung ikaw ay mujahidin, ang iyong jihad, isang syirkul akbar na magawa mo, burado lahat. Kaya hindi ito biro. Itong Christmas celebration, hindi ito biro. Basahin ko sa'yo. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang Allah, ang lahat ng kanilang mga kinagawi ang gawin, magiging walang saysay sa kanila. Burado lahat na nagawa mong kabutihan. Isang beses ka lang makagawa ng syirkul akbar sa buong buhay mo. Hindi ito naintindihan, hindi nararamdaman ng mga Muslim dahil nakasanayan na nilang mungkar taon-taon. Galing sa Mindanao, pupunta ng Maynila kasi Disyembre, magbibinta ng rebulto. Bakit hindi pa rebulto ang tawag siya? Ginagamit para i-celebrate ang araw ng kapanganakan ng ginawa nilang anak ng Allah. Kung tawagin Christmas, nagbibinta ka ng Christmas lantern, anong tawag rin? Hindi pa rebulto. Pag-celebrate sa kanilang sinasamba, anong tawag rin? Hindi pa rebulto. Galing kang Mindanao, ibinenta mo yung kalabaw mo dahil Disyembre, papunta ka ng Maynila, taon-taon ito ang ginagawa ng mga Muslim. Dahilan sa kamangmangan sa relihiyon, hindi nila alam na ang kikitain mo niyan, hindi pwedeng pang hajj, hindi pwedeng pang sadaka, dahil iyan ay galing sa harap. Ngayon, sasabihin mo, kapatid, hindi naman ako naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi naman ako naniniwala na ipinanganak si Jesus na Disyembre 25. Hindi naman ako naniniwala na si Jesus ay anak ng Allah. Negosyo lang ito, pakisama lang. Kapatid sa pananampalataya, ito sasabihin ko sa iyo, ilan ang nakakulong sa muntik na walang kasalanan? Ni-raid yung bahay na factory ng Shabu. Lahat ng maabutan dyan ikukulong. Ikaw na tumutulong sa kriminal, kriminal ka din. Ang tawag rito, accessory to the crime. Ikaw na tumutulong sa syirkul akbar, ang tawag rito, accessory to the syirkul akbar. Sinusuportahan mo ang gawain na kapuot-puot sa paningin ng Allah. Yan ang iyong partisipasyon, yan ang kontribusyon mo sa syirkul akbar. Ang pagbati mo ng Merry Christmas, yan ang kontribusyon mo sa syirkul akbar. Ang pagpayag mo na anak mo mati ng Christmas party, yan ang kontribusyon mo sa syirkul akbar. Ang pagbibigay mo ng mga regalo ng Pasko, kontribusyon mo sa syirkul akbar. Ang pag-atin mo ng Christmas party, ganoon din ang pagbebenta mo ng mga parapernalyas na walang paggagamitan kundi Pasko. Yan ang partisipasyon mo sa season of Christmas, the season of syirkul akbar. Pakinggan mo ang ayah. Bilang katibayan, pakinggan mo itong ayah. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag. Hindi ba tinutulungan mo sila sa kasalanan at paglabag? Hindi lang kasalanan at paglabag, kundi mungkar ng lahat ng mungkar. Hindi ba tinutulungan mo sila sa pamagitan ng mga paninda mo, sa pamagitan ng pag-celebrate mo, sa pamagitan ng pagbati mo ng Merry Christmas? Lahat ng aktibidades sa Christmas ay patungkol kay Jesus bilang anak ng Allah. Ayon sa mga kakristyanuhan, ituloy natin, ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyong Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, kapatid, nakikisama lang po ako. Nandito sa puso kong Islam. Hindi ako naniniwala na siya anak ng Allah. Ang tinitingnan ang partisipasyon mo. Pinaka-minus na atraso mo sa Allah, ikaw na nanduroon sa kinapuputan na kinasusuklaman ng mga nagsiselebrate, pinaka-minus na kasalanan mo ay komisyon sa syirkul akbar. Anong sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ikaw na nakikigaya sa mga kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino mang nanggagaya sa isang mamamayan, siya ay katulad nila. Ano ang tafsir ng mga ulama sa siya ay katulad nila? Ibig sabihin, kung ang ginagaya mong kultura ay ang mga kufar, ikaw naging kafir din. So dalawang atraso mo, shirk at saka kufur. Dito sa Christmas celebration na hindi natin ipinagtatanggol ang ating mga anak. Ulitin natin, ang tumulong sa kriminal ay krimen. Ang tumulong sa Shirkul Akbar ay shirk din. Na ano ang tawag doon sa tinutulungan mo? Ngayon mga kapatid sa panampalataya, last point, punto numero 5. Sasabihin mo, brother, yung anak ko, babawasan ng grade pag hindi ko pinatin ng Christmas party. Sasabihin mo, brother, tatanggalin ako sa kumpanya pag hindi ako mati ng Christmas party. Tandaan mo na ang bansang ito ay bansang demokratiko. Nakalagay sa Philippine Constitution ang freedom of religion. Hindi po pwede na ipilit sa iyo ang bawal sa inyong relihiyon. Daanin mo lang sa magandang paliwanag. Either isulat mo sa teacher o kaya kausapin mismo ang teacher. Sabihin mo, ma'am o kaya sir. Ito pong Christmas celebration po, bawal ito sa amin ng mga Muslim. Pinakamasama ito sa aming relihiyon na binigyan ninyo ng anak ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamasama sa lahat ng kasamaan ang Shirkul Akbar, na kapag pinaatin ninyo ang aking anak, ako ang mananagot sa Allah. Kapag pinaatin niyo ang aking anak, ako mismo ang mananagot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi anak ko walang alam. Pinakamasama sa lahat ng kasamaan itong Christmas ninyo, na bagamat sa inyo napakaganda tingnan, sa amin po pinakamasama. Kaya po, bigyan nyo ng exemption ng aking anak. Kapag hindi binigyan ng exemption ng anak mo, sasabihin ng teacher, bakit ka nag-enroll dito? Anong malay ko sa inyo? Ang relihiyon. Bakit ka nag-enroll dito? Tanggalin mo anak mo rito kung ayaw mo Christmas. Sabihin mo sa kanya, ma'am, mayroon pong batas. Presidential Decree, Marcos Presidential Decree 1083, tandaan yung number na yan. Marcos Presidential Decree 1083, 1083, tuktokin niyo mamaya paglabas niyo sa computer, pagkatapos i-print. Ipakita mo sa teacher, ma'am, mayroon akong batas. Huwag niyong ipilit sa amin ang labag sa aming relihiyon, dahil ito po ang pinagmulan ng revolusyon sa Mindanao. Huwag niyong ipilit sa amin ang ayaw namin, hindi po pwede sa amin, dahil ito ang batas. Ipakita mo sa kanya ang batas. Kahit saan tayo makarating, ma'am, na korte suprema, hindi ka mananalo, mayroon akong batas. Basahin ko sa inyo ng shortcut ang laman ng batas. Honoring and respecting the customs and traditions of the cultural minorities in the Philippines. Igagalang, re-respetuhin ang relihiyon natin ng mga Muslim, at labag sa ating relihiyon na pilitin yung anak mo. Labag sa relihiyon natin na pilitin ka na empleyado na mag-celebrate ng Christmas. Sino mang pumilit sa'yo, siya ay nakagawa ng krimen. Gusto mo, ma'am, mahatulang ka ng krimen? Gusto mo, ma'am, masarahan itong eskwelahan ninyo? May hawak akong batas. Wala kang panalo. Walang teacher na kukontra sa iyo. Maniwala ka. Walang kumpanya, insyaAllah, ang kukontra sa iyo. Ipaliwanag mo lang na maayos. Mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan lang ng Muslim manindigan. Sa harap ng anak mo na musmus ang isip, ipakita mo sa anak mo kung papaano ka maninindigan sa karapatan ng relihiyong Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Mga kapatid sa pananampalataya, pag sumikapan ng bawat isa sa atin, nabubuhay na Muslim. At kung mamatay ka, mamamatay ka rin na Muslim. Ngayon, matapos namin sabihin sa inyo ang warning ng mungkar ng Christmas, ay mas gusto mo pa rin umatin ng Christmas party. Matapos namin sabihin sa iyo na ito ay Shirkul Akbar, at mas gusto mo pa rin na patinin mo yung anak mo ng Shirkul Akbar na party. Matapos namin sa iyo sabihin itong mungkar na ito na kaput-put sa paningin ng Allah na binigyan siya ng anak, hindi ka pa rin mapigil sa pagbibigay ng Christmas gift at pagbabatian ng Merry Christmas. Tuwang-tuwa, may paapir-apir pa kayo. Merry Christmas, sabay apir, sabay tawa, sabay ngiti. Natutuwa ka, pinagtatawanan mo, natutuwa ka, ikinatutuwa mo ang kaput-put sa iyong Panginoon. Matapos namin sa inyo may bigay ang warning na ito ay mungkar sa lahat ng mungkar, mas pinili mo pa rin ang lumimpak-limpak na salapi na galing sa Christmas. Pag namatay ka, basahin ko siya yung ayah. Kapag namatay ka sa araw na iyan ay hindi ka nakapagtauba, mas mahal mo ang Christmas kaysa sa pagmamahal mo sa Allah. Pag namatay ka na musyrik. Ito yung ayah, pakinggan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. At mayroon sa mga tao, ito yung patungkol sa kapag ang isang bagay ay minamahal mo ng katulad ng pagmamahal mo sa Allah, iyan ay shirk. Ano pa kaya kung mas mahal mo isang bagay? At sa mga tao ay mayroon mga sumasamba sa iba maliban sa Allah bilang mga karibal sa Allah, minamahal nila ang mga ito na katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Ngunit ang mga yaong nananampalataya, mas minamahal nila ang Allah ng higit sa lahat. Sinabihan ka na haram yang hawak mo negosyo. Sinabihan ka na haram yang paatinan mo sa anak mo. Sinabihan ka na haram yang atinan mo na Christmas party. Sinabihan ka na haram magbatian ng Merry Christmas. Sinabihan ka na haram ang umatin ng Christmas party. Mayroon ka naman panlaban. You are equipped with the legal documents na mayroon kang kasangkapan na legal presidential decree. Pwede kang lumaban, ngunit mas pinili mo ang mag-Christmas. Ibig sabihin, mas mahal mo ang kapuot-puot sa Allah kaysa sa pagmamahal mo sa Allah. Ikaw, kapag namatay ka sa araw na yun na hindi ka nakapagtawba, namatay ka ng musyrik. Ipalayo nawa tayo ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, walang personalan. Ito ay ipinarating namin sa inyo ng buong buo. Walang sino mang isang tao na tinatarget. Lahat ng kamusliman. Ang tanging dahilan para magdesisyon ka. Sa araw na ito magdesisyon ka. Ang kaligtasan ng kaluluwa mo o ang pagkawasak ng buhay mo sa mundong ito at pagkawasak ng kaluluwa mo sa kabilang buhay. Mamili ka. Buhay mo yan. Mamili ka. Your salvation or your destruction. Ipalayo tayo ng Allah. Tautikan tayo ng Allah. Na magdesisyon tayo, ipanindigan natin ang ating reliyon. Huwag kang mabuyo ni Satanas tungkol sa mga ganda ng mga awitin at musika at mga tanawin ng Pasko. Manindigan ka bilang Muslim. Amin ya Rabbal Alamin.